Naglason. Linason mismo ni Bernardo Alejandro ang sarili sa paggawaan ng lumpia wrapper na pinagtatrabahuhan niya. Noong una, walang nakaalam kung bakit niya nagawa iyon sa kanyang sarili. Wala naman kasi siyang kaaway at parang wala rin naman siyang problema sa paningin ng iba. Tahimik siya, masipag, walang reklamo. Ngunit nang lumaon, doon lang unti-unting lumabas ang totoong dahilan. Parang baliwala na lang noon kay Bernardo ang makita ang kanyang asawa na katabi ang isang Amerikano o AFAM kung tawagin natin ngayon. Ayon pa nga sa kwento ni Bernardo noon, naririnig pa raw niya ang halinghing sa sarap ng kanyang asawa mula sa kabilang kwarto habang siya ay nakahiga lamang sa banig sa kabila ng kanilang bahay. Isang eksenang hanggang ngayon ay sariwa pa sa mga kwento nito. Isang eksenang hindi niya akalaing mangyayari sa sarili niyang tahanan. Bakit nga ba nangyayari ang ganitong mga bagay? Paano nagagawa ng isang asawa ng Pilipino, ng isang Pinoy na kayod kalabaw, ang makipagtalik sa isang banyaga habang naroon mismo sa bahay ang kanyang asawa? Hindi ba napakasaklap nun? Yung alam mo na gabi-gabi ay may ibang lalaking umaangkin sa katawan ng asawa mo. Isang lalaking galing sa ibang bansa. Habang ikaw ay nandoon lang, tahimik, lunod sa hiya at kawalan ng magawa. Ganito kasi mga kaibigan, nangyari ito sa Moncada, Tarlac, mula taong 2015 hanggang 2018. Si Angelica Alejandro ay 28 taong gulang noong mga panahong iyon. May asawa at may 2 anak. Ang asawa niya ay si Bernardo Alejandro, 35 taong gulang naman noon. Si Bernardo o Bernard kung tawagin ng ilan ay dating nagtatrabaho bilang tagaluto ng lumpia wrapper. Iyon ang ikinabubuhay niya at ng kanyang pamilya. Kahit na simple lamang ang kanilang pamumuhay, masasabi nating maayos naman ang kanilang pagsasama noong una. Kahit isang kahig, isang tuka ang sitwasyon, nagtitiis sila. Kada Sabado at Linggo ay umuuwi si Bernard sa kanilang maliit na bahay na gawa sa pawid at tinistis na kawayan ng dingding. Maliit lang ang bahay, pero doon nabuo ang kanilang pamilya. Kahit ganoon, nakakaya pang magtiis ni Angelica. Wala rin naman siyang trabaho noon. Ibig sabihin ang sinasahod lamang ni Bernard sa pagluluto ng lumpia wrapper ang tanging kita ng buong pamilya. Wala rin silang sakahan. Wala rin silang sariling lupa. Maging ang kinatatayuan ng kanilang bahay ay hindi sa kanila. Bakanteng lote lamang iyon sa barangay at pinayagan lang silang tumira roon ng may-ari dahil hindi pa naman ginagamit. Ngunit habang tumatagal, unti-unting bumibigat ang lahat. Dumating ang panahong kahit gaano kasipag si Bernard ay kulang pa rin ang kita. Ganun naman talaga sa Pilipinas. Kahit magbanat ka ng buto mula umaga hanggang gabi, madalas ay hindi pa rin sapat ang perang inuuwi para sa pangangailangan ng pamilya. Unti-unting naging reklamo araw-araw ang kakulangan sa pera. Madalas nang magreklamo si Angelica sa kinikita ng kanyang asawa. Ngunit wala ring magawa si Bernard. Iyon lang ang kaya niyang trabaho. Iyon lang ang alam niya. Sa Rosales, Pangasinan nagtatrabaho si Bernard noon. Stay-in siya sa paggawaan ng lumpia wrapper. Sabado at Linggo lamang siya umuuwi sa Moncada. Kapag naipon na ang sahod, sa kanya iyon ibinibigay kay Angelica. Ganoon ang sistema ng kanilang buhay. Paulit-ulit, walang pagbabago. Hanggang sa dumating ang panahon na uso na ang Android phone at smartphone. Lumawak ang komunikasyon sa buong mundo. Kahit mahirap, nag-ipon ang mag-asawa at nakabili rin ng cellphone. Alam naman natin ang tipikal na Pilipino. Kahit kapos, inuuna pa rin minsan ang gadget para makasabay sa uso. At doon nagsimula ang lahat. Habang si Bernard ay nasa Rosales abala sa trabaho, si Angelica naman ay naiiwan sa Moncada. Doon niya mas ginugol ang oras sa cellphone, social media, chat, tawag, hanggang sa makilala niya online si Andrew Foster, isang Amerikanong mahigit 60 taong gulang na. Wala na raw asawa sa Amerika at naghahanap ng makakasama sa Pilipinas. Iyon ang pakilala ng lalaki
Nagpakilala naman si Angelica bilang isang dalaga. Wala raw asawa, wala raw anak. Isang malaking kasinungalingan. Ang tanging sinabi niya lamang na totoo ay ang kanyang edad at ang pagiging mahirap ng kanyang pamilya. Alam na natin ang ganitong mga kwento. Paawa effect. Typical na drama sa mga banyaga. Dito rin nalaman ni Angelica na retiradong sundalo si Foster sa Estados Unidos. May pensyon ito buwan-buwan. May pera. Bukod pa roon, may maliliit daw itong hardware supply na negosyo sa kanilang lugar sa Amerika. Sa isip ni Angelica, dito na siya pwedeng makaahon sa hirap. Isang pagkakataong hindi niya pwedeng palampasin. Hanggang sa nagulat na lang si Bernard nang umuwi siya mula sa Rosales. Pagbukas pa lang niya ng pinto, napahinto siya. Hindi niya agad nakilala ang loob ng bahay nila. May mga bagong gamit, may bagong plato, bagong lalagyan ng pinggan, at mga grocery na punong-puno ang kusina. May mga prutas pa sa mesa, at may nakahandang masarap na ulam na bihira niyang matikman noon. Bakit parang may handaan? Tanong ni Bernard habang dahan-dahang pumapasok. Lumingon si Angelica mula sa kusina. Umupo ka muna. Kumain ka, sabi nito. Kalmado ang boses. Sandali, sagot ni Bernard. San galing lahat ito? Hindi agad sumagot si Angelica. Kinuha muna nito ang sandok, saka humarap sa asawa. Pinadala, sabi niya. Pinadala ng sino? Tanong ni Bernard. Ng kachat ko, sagot ni Angelica. Yung afam, galing US. Nanatiling tahimik si Bernard, parang may bumigat sa dibdib niya. Pinapadalhan kanya ng pera? Tanong niya. Oo, sagot ni Angelica. Kaya ayan, may bago na tayong gamit. Parang proud pa si Angelica habang nagsasalita. Kitang-kita sa mukha niya ang saya. Dahil nadidiligan siya ng pera ng Amerikano. Dahil sa wakas, may dumadaloy na pera sa bahay nila. Tahimik lang si Bernard. Ayon sa mga kapitbahay nila, mabait talaga siya. Parang walang nangyayari. Ngunit sa loob niya, hindi niya alam kung matutuwa siya o magagalit. May asawa siya, at ang asawa niya ay may kausap na ibang lalaki online. Kung iisipin, niloloko ni Angelica ang Amerikano para sa pera. Ngunit alam din ni Bernard bilang isang lalaki na balang araw ay hihingi ng kapalit ang banyaga. Malayo naman siya, dagdag ni Angelica. Hanggang cellphone lang. Tumango si Bernard. Pinagwalang bahala niya. Pinaniwalaan niya ang sarili. Nagpatuloy ang ganong pamumuhay. Dumadaloy ang pera. At nang lumaon ay nabili na rin ni Angelica ang malaking bahagi ng lupa na kinatatayuan ng barong-barong nilang bahay noon. Nadadagdagan ng gamit sa bahay. Hindi alam ni Bernard na habang nasa trabaho siya, ang asawa niya ay nakikipag-chat on cam na sa Amerikano. Hubad ang katawan. Alam na kung anong ibig sabihin. Isang gabi, bigla siyang umuwi. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto, nadatnan niya si Angelica. Hubad, hawak ang cellphone. Angelica, mahina niyang tawag. Napalingon ang asawa. Sandali lang, sabi nito sa kausap, saka pinatay ang tawag. Ano yan? Tanong ni Bernard. Diskarte, sagot ni Angelica. Para sa pamilya. Diskarte ba yan? Tanong ni Bernard. Kung aasa lang tayo sa sahod mo. Sagot ni Angelica. Wala tayong mararating. Wala nang sinabi si Bernard. Lumabas siya ng kwarto. Hanggang sa dumating ang isang araw ng 2015. Nangyari ang kinatatakutan niya. Dumating ang panahong bumisita sa Pilipinas si Foster. Nandito siya para singilin si Angelica sa mga perang ipinadala niya. At ang kapalit ay ang katawan nito. Maagang umalis si Angelica papuntang Maynila para salubungin si Andrew Foster. Alam yon ni Bernard. Hindi na siya nagulat. Sa halip na magalit, parang naging kakontraba pa siya. Dahil unti-unti nilang naipagawa ang bahay mula sa padala ng Amerikano. Isang bagay na hindi niya nagawa. Ganito na lang, sabi ni Angelica. Magpapakilala kang kapatid ko. Paano ang mga bata? Tanong ni Bernard. Sa nanay ko muna sa Rosales, sagot ni Angelica. Tumango si Bernard. Tahimik. Kinahapunan, dumating si Foster sa bahay. May dalang pasalubong. Ngumiti ito kay Bernard. Brother, sabi nito, sabay abot ng relo. Thank you, sagot ni Bernard. Pilit ang ngiti.
Mahina ang English ni Bernard. Tango at ngiti lang ang kaya niya. Pagsapit ng gabi, doon bumagsak ang lahat. Sa kabilang kwarto natulog si Bernard. Sa katabing kwarto, naroon si Angelica at ang Amerikano. Hindi makatulog si Bernard. Paulit-ulit ang tanong sa isip niya, ano na ang ginagawa nila? Hanggang sa marinig niya ang ungol. Ungol ng asawa niya. Ungol ng banyaga. Napapikit si Bernard. Diyos ko, bulong niya. Ito na ba yun? Buong gabi niyang narinig ang bawat tunog, bawat galaw, bawat hininga. Alam niyang binabayo ang asawa niya at wala siyang magawa. Tiniis niya lahat. Para sa pamilya, para sa pera. Tahimik lang si Bernard. Walang lakas ng loob, walang pera. Walang kakayahang ipaglaban ang sarili. Sa bawat ungol, unti-unting namamatay ang pagkatao niya bilang asawa at bilang lalaki. Kinabukasan maagang nagising si Bernard. Maaga ring nagising ang Amerikano. Nagpang-abot sila sa sala. Nakabref lang ang banyaga. Good morning, sabi nito. Yes, sagot ni Bernard. You go work? Tanong ng Amerikano. Yes, ulit ni Bernard. I'll work. Iyon ang huli niyang sinabi. Kinuha niya ang bag. Lumabas ng bahay. Bumiyahe pabalik ng Rosales. Iniwan ang asawa at ang Amerikano sa bahay nila. Halos 2 buwan na nagstay noon si Foster sa Pilipinas. Nag-extend kasi ito ng kanyang tourist visa kaya naging 59 na araw ang pananatili niya rito. Sa loob ng panahong iyon, walang nalaman si Foster tungkol sa totoong buhay ni Angelica. Hindi niya alam na may asawa at mga anak ito. Sa mata ng Amerikano, isa lamang si Angelica sa maraming babaeng Pilipina na naghahanap ng mas maayos na buhay. At sa kabila ng lahat, natiis iyon ni Bernard. Isang beses 1 linggo lang naman kasi siyang umuuwi sa bahay nila. Kaya sa halos buong linggo, hindi na niya nakikita ang mga nangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Hindi niya nasasaksihan kung ano ang ginagawa ng Amerikano at ng kanyang asawa habang siya ay nasa trabaho sa Rosales. Pagod na pagod si Bernard tuwing uuwi, kaya madalas ay diretso tulog na lang siya. Pilit iniiwasan ang anumang tanong na lalong makakasakit sa kanya. Ngunit sa tuwing uuwi siya, parang wala na rin siyang silbi. Dahil ang tilapian na dapat siya ang kumakain, iba na ang sumisisid. Mas malaki ang mga batuta. Mas may kakayahang magbigay ng perang hindi niya kailanman naibigay. At doon pumapasok ang tanong na hindi masagot ni Bernard. Kung maawa ka ba sa kanya o matatawa sa sinapit niya? Dahil iba na nga ang may-ari ng puday na dapat ay para sa kanya ang ligaya. Isipin mo, kung ikaw ang lalaki, walang ya, mapapaputangin ka na lang siguro. Kasi pagkatapos ng Amerikano ng 2 buwan, maluwang na ang kuweba pag ikaw na ang sumunod. Alam niyo na ang ibig kong sabihin. Ang masaklap, tira-tira na nga, tinira pa ng iba. Pagkatapos ng halos 2 buwan, umuwi na nga si Andrew Foster pabalik sa Amerika. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Sa katunayan, iyon pa lamang ang simula ng totoong kalbaryo at tuluyang pagkasira ng pamilya Alejandro. Dahil si Angelica, matapos makasama ang Amerikano, ay tila nasanay na. Parang hinahanap-hanap na niya ang presensya ng afam. Mabait kung mabait si Foster, maalaga, mapagbigay. Ngunit hindi nito alam na niloloko siya ng babaeng inuwian niya sa Pilipinas. At hindi rin niya alam na damay si Bernard sa panlilinlang na iyon. Sa pagbabalik ni Foster sa Amerika, nanatili ang koneksyon nila. Nanatili ang usapan at relasyon. Nanatili ang padala. At sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang nababaon si Bernard sa katahimikan, sa hiya, at sa pakiramdam na isa na lamang siyang anino sa sariling bahay niya. Pero di rin naman siya iniiwan ni Angelica, na para babang ayaw niya ring mawala si Bernardo. Kaya naman ganito ang naging sistema sa loob ng ilang taon. Hanggang sa sumabog na ang damdamin ni Bernard. Wala siyang magawa, para na siyang inutil na lalaki na hindi man lang maipagtanggol ang relasyon o ang sariling asawa. Ramdam niyang unti-unti nang kinukuha ng Amerikano ang asawa niya mula sa kanya. Walang bayag, walang paninindigan. Ibinenta ang asawa para lang umasenso ang pamilya. Tanga. Iniiputan sa ulo.
sa loob mismo ng sariling bahay. Iyan ang bulong-bulungan ng mga tsismosa sa kanilang baryo sa Moncada. Pero si Bernard, parang pipi at bingi sa lahat ng nangyayari. Para bang kinain at nilunok na lang niya ang pride niya bilang lalaki. Nakikita naman niya na maayos na ang kalagayan ng mga anak nila. May bagong damit, may bagong gamit sa eskwelahan dahil sa sustento ng Amerikano kay Angelica. Sa labas, mukhang masaya at umaangat ang buhay nila. Pero sa loob-loob ni Bernard, wasak na ang kanyang pagkalalaki. Isa na siyang inutil. Iyon ang tingin niya sa sarili. Hanggang sa isang gabi taong 2018, galing si Bernard sa trabaho nang sabihin sa kanya ni Angelica na babalik na ulit ang Amerikano. Hindi dumiretso sa bahay si Bernard. Sa halip, pumunta muna siya sa bahay ng isa niyang kumpare sa baryo. Uminom, tahimik, walang imik. Nang lumalim na ang gabi, saka siya umuwi. Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya si Angelica. Nakabukas ang pinto at ang asawa niya ay nakatapis lang ng tuwalya. Wala ang mga anak nila. Nasa Rosales, sa mga biyenan niya. "Bernard, ano ba yan?" sabi ni Angelica. May halong inis. "Lasing ka ba? Ba't ka uminom? Hindi ka naman pala inom." Lumapit si Bernard. Hindi sumagot. Iba ang tingin sa mata. "Bakit?" sabi ni Bernard. "Ayaw mo ba? Ayaw mo bang makipagsiping sa akin?" Sabay pilit niyang hinila ang tuwalya ni Angelica. "Bernard, ano ka ba? Nasasaktan ako," sabi ni Angelica. Sandaling huminto si Bernard. Isinara niya ang pinto. Pagkatapos ay bigla niyang hinatak ang asawa papunta sa sopa. "Ano ba, Bernard? Ayaw ko," sigaw ni Angelica. "Bakit?" sagot ni Bernard. Galit na galit. "Mas gusto mo ba yung iti ng Amerikano? Ha? Gaga ka." Pinadapan niya si Angelica sa sopa. Sa pilitan siyang nakipagtalik dito. Pumiglas si Angelica, parang ginagahasan ng mismong asawa. Iyan ang kwento ni Angelica. Ngunit wala rin siyang nagawa kundi pagbigyan si Bernard. Para raw itong hayok na hayok sa laman. Parang binababoy siya sa paraan ng pakikipagtalik. Pagkatapos, hindi pa rin tumigil si Bernard. "Akala mo hindi ko alam?" sigaw niya. "Akala mo hindi masakit sa akin yon? Bernard, tama na," iyak ni Angelica. "Tama na," sagot ni Bernard. "Ginawa mo akong wala. Ginawa mo akong tanga. Pinagpalit mo ako sa pera." Sunod-sunod ang mura. Pambababa sa pagkababae ni Angelica. Inilabas niya lahat ng sama ng loob. Lahat ng sakit. Nang matapos ilabas ni Bernard ang lahat ng hinanakit niya, umalis siya ng gabing iyon. Ayon kay Angelica, hindi niya alam kung saan pumunta ang asawa. Sa tingin niya, bumalik ito ng Rosales. At ayon sa mga magulang ni Angelica, madaling araw nang dumating si Bernard sa bahay nila sa Rosales. Hinanap niya ang mga bata. Umiiyak niyang niyakap ang mga ito. "Kasalanan ito ng anak ninyo," sabi raw ni Bernard, sabay alis. Lingid sa kaalaman ng lahat, dumiretso si Bernard sa paggawaan ng lumpia wrapper. Hapon ng araw ding iyon, nabalitaan na ni Angelica na nilason ni Bernard ang sarili sa loob ng factory. Malawak ang lugar. May mga taniman ng talong sa loob. Ang ginamit niyang panlason ay lanite, isang insecticide na ginagamit sa pagsispray ng mga tanim. Natagpuan si Bernard na patay sa kanyang higaan, may puting bula sa bibig. Walang nakakita kung paano niya ginawa. Linggo noon, wala ang mga kasamahan niya. Ang nakakita lamang ay ang amo niya na napadaan sa pagawaan. Tinakbo pa siya sa ospital pero wala na. Patay na siya ng matagpuan. Dumating sa ospital ang mga magulang, biyenan, at si Angelica. Iyakan ang lahat. Lahat ay nagluluksa. Pati si Angelica ay labis ang pag-iyak. Ngunit dahil alam ng mga magulang ni Bernard ang nangyari sa pamilya nila, doon nila sinisi si Angelica. Siya raw ang dahilan ng pagkamatay ni Bernard. Sa huli, nasulsulan ng ilang kapamilya ang mga magulang ni Bernard na magsampa ng kaso laban kay Angelica. Sa tulong ng barangay, umabot ang usapin sa piskalya. Ang inihain nilang reklamo ay may halong akusasyon ng psychological abuse at pagiging dahilan umano ng pagkamatay ni Bernard. Ipinunto nila na ang mga ginawa ni Angelica, ang pakikipag-ugnayan sa banyaga at ang mga pangyayari sa loob ng bahay ang nagtulak kay Bernard sa desisyong wakasan ang sarili niyang buhay. Ngunit sa dulo,
Natalo ang mga magulang ni Bernard Alejandro. Sa piskalya, ipinaliwanag na walang sapat na ebidensya upang patunayan na si Angelica ang direktang sanhi ng pagkamatay ni Bernard. Walang iniwang sulat, walang testigo, walang malinaw na koneksyon na magpapatunay na pinilit o sinaktan niya si Bernard sa paraang kriminal. Ang desisyon ni Bernard ay itinuturing na personal na pa siya. Masakit, ngunit ayon sa batas, hindi sapat ang galit, tsismis at hinala upang makabuo ng kasong kriminal. Isinara ang kaso. Pagkaraan noon, nang makabalik na si Andrew Foster sa Pinas, doon na rin nagtapos ang sigalot. Sa huling pagkakataon, nagbigay si Angelica ng 50,000 piso sa pamilya ni Bernard. Hindi man ito hayagang sinabi, malinaw sa lahat na iyon na ang kapalit ng katahimikan. Para tumigil na ang panggugulo. Para tapos na ang lahat. At sa huling balita tungkol kay Angelica, pinakasalan niya si Andrew Foster at tuluyang lumipad papuntang Amerika. Iniwan niya sa Pilipinas ang kanyang mga anak, ipinagkatiwala sa sarili niyang mga magulang. Ang mga bata ay patuloy na sinusuportahan ng sustento ng kano. Hindi malinaw sa kwento kung nalaman ba ni Andrew Foster ang buong katotohanan tungkol sa nakaraan ni Angelica. Pero nagpatuloy ang kanilang buhay. Samantalang si Bernard tuluyan nang nanahimik sa ilalim ng lupa. Ang kanyang kwento ay isa na lamang alaala ng isang lalaking natalo ng kahinaan at kahihiyan